Ito ang video ni Ivana Alawi na nag-viral kung saan nagpanggap siyang buntis at walang pera. Mabilis itong kumalat sa social media. Maraming naantig, maraming napaluha. Pero kasabay ng papuri, dumating din ng batikos. May mga netizens na nagsabing poverty porn yan. Pero bago tayo humusga, isang tanong muna. Ano nga ba talaga ang poverty porn? Welcome to Papi Lippy, where we'll talk about different personalities, events, and important topics that are worth tackling. Bago po tayo magpatuloy, inaanyayahan ko kayo na i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel na to dahil napakalaking tulong na po ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ayon sa Wikipedia, ang poverty porn na tinatawag ding pornography of poverty o stereotype porn ay mga media content tulad ng articles, photos o videos na inaabuso o ine-exploit ang kalagayan ng mahihirap para makakuha ng simpatya, views, donations o suporta sa isang cause. Dagdag pa rito, sinasabi rin na ang ganitong content ay kadalasang ginagawa para aliwin ang mas may pribilehiyong audience at hindi talaga para tumulong. Sa madaling salita, pinapakita ang kahirapan pero hindi sinusolusyonan o tinutulungan. Balik tayo sa video. Sa eksena, makikita si Ivana nakadisguise bilang isang buntis na hirap. Habang naglalakad siya sa kalsada, kinausap niya ang isang kumakain. Gusto sana niyang kumain kaso wala siyang pera. Ano yan, Paris? Sarap ah. Wala akong pera eh. Itlog kanin. Napadaan si Jesus at narinig niya na gusto ni Ivana kumain kaso wala siyang pambili. Kakain ka? Oh, opo. Bakit po? Sa kabila ng sarili niyang kakulangan, binigay niya ang maliit na halagang meron siya. Binigyan niya si Ivana ng 10 piso para makakain. Hala, bigyan mo na ako? Kung kakain ka, kain. O, hingi ka na lang ng sabaw. Hindi alam ni Jesus na may kamera at walang hinihintay na kapalit. Isang simpleng kabutihan ang nagpabago ng buhay niya. Pero dito nagsimula ang debate. Pinutakte ng pambabatikos ng vlog ni Ivana Alawi na tinawag ng ilan na poverty porn. Say kasi nila bagamat mukhang mabuti ang intensyon ni Ivana sa pagtulong niya sa vlogs niya, ay tinitake advantage niya lamang umano ang mga tao rito. May mga nagsabing ginamit lang si Jesus para sa views. Ginawa siyang content. Isa lang tong example ng poverty porn. Pero kung babalikan natin ang mismong definisyon ng poverty porn, may mahalagang tanong na kailangang sagutin. Natapos ba ang pagtulong sa mismong video lang? Ginawa lang ba niya ito para makakuha ng million views? Ang hindi alam ng marami o sadyang hindi binibigyang pansin ng iba ay ang nangyari pagkatapos ng kamera. Ma'am, dito mo pala kayo, ma'am? Opo. Sabi mo, hihingi ka ng bigas, kanin. Ayos. Luto ko yan para sa'yo. May request ka sa akin, toyo, suka. Di ba? Asan po yung pamilya mo, yung mga kapatid mo po? Ay, naaway ako. Eh baka naman namimiss ka na nila. Sabi ni God sa atin, bawal tayong magtanim ng sama ng loob. Dapat lagi po tayo nagpapatawad. Paano po kung makita natin yung mga kapatid niyo po, okay lang po yun. Hindi mo makikita yun. Bakit po? Malayo. Paano po kung makita natin, ano po gagawin mo? Hug mo po sila. Maring, Namimiss mo po sila? mayagap po. Saan po ba sila sa Bicol mo? Ilan bang iwan ko to sa'yo? Pag nagutom ka, kain ka lang. Tingnan niyo po. Yun. Yan! Ganda, no? Oh, Damit? lapit lang. O, sige po. Dito. Ganda! New York! Ganda! O, ito. Kain. Huwag mo ipapamigay, ha? Sa'yo po ito, ha? Ay, wow. Salamat po. Yo! Kuya, nakapunta. Bigyan ko. Bigyan. Ay, binigay sa bata
Jesus! Naawa rin ba ako? Sa bata? Opo. Wait mo naman talaga. Siyempre, nagugutom din. Mahirap magutom, no? O ito, maraming kang pagkain. Request mo pa kay Ivana, kanina yung bigas mo. Tuturo siya. Tuturuan mo ako magsaing, di ba? Hindi lang binigyan si Jesus ng pera, hindi lang pagkain, hindi lang isang araw na tulong. Si Jesus ay binigyan ng maayos na damit, inasikaso ang kalagayan. Mag-uwi na tayo, kuya. Akala mo doon ka na No, forever? doon na lang. Mabuti nga na. Kita kita eh. Pinauwi sa Bicol. At hindi lang yan, pumunta pa mismo si Ivana sa Bicol, hindi para mag-viral ulit, kundi para siguraduhing maayos ang kalagayan ni Jesus. Binigyan ng sariling lupa at bahay. Kung poverty porn ang isang content, kadalasan isang beses lang ang tulong. Walang follow-up, walang long-term impact, at ang yumaman lang ay ang content creator. Pero sa kasong ito, may isang katotohanan na hindi mabubura ng kahit anong opinyon. May isang buhay na nabago. Tulungan ako ni ano. Ivana. Parang ko pamangkin. Basta may ko. Mag-uwi na tayo. Kuya, mag-uwi na tayo. Mag-uwi na tayo, kuya. Teka lang, kumakunta. Wala na si tatay. Ay, nawala si tatay. Wala ka doon. Ganun lang. Si nanay nag-aantay sa'yo doon. Matanda na si nanay. Nakita niyo ko doon? Oo. Kaya pasalamat talaga tayo kay Ma'am Ivana. Hindi po sa akin, ate. Pasalamat tayo sa Diyos. Natupad yung mga dasal natin. Hindi namin alam saan ka hanapin na mag-uwi ka na kasi Tubig. nag-aalala na kami sa'yo. Kailan tayo Si uwi? nanay matanda na. Kailan niyo gusto? Guys, mamaya, uwi na tayo. Hindi ka naman namin pababayaan doon. Ngayon tayo uwi? Kung kailan mo gusto umuwi, Buti naging maayos na yung ano mo kasi nung na-vlog ka. Nagpupulubi ka. Makakakain ka naman doon sa bahay. Nung makita namin yung video mo, grabe yung iyak namin dahil awang-awa kami sa'yo. lamahan ka nun ni Tata. Hinahanap ka ni tatay. Wala kaming masabi. Sige, uwi tayo. Pinagdadasal niya kayo. Araw-araw daw. Madasalin po kasi talaga to si Kuya. Tsaka kami pinagpipray ka din namin. Uuwi na tayo. Dati, si Jesus ay natutulog sa kalsada. Ngayon, may sariling lupa at bahay. May dignidad, may direksyon. Hindi perpekto ang sistema, hindi rin perpekto ang paraan. Pero mahirap tawaging exploitation ang isang bagay na may konkretong resulta. Para sa mga nagsasabing poverty porn ito, isang tanong lang ang bumabalik. Ano na bang tulong ang nagawa ninyo bukod sa mag-react na poverty porn yan? Hindi ito para man-insulto, hindi rin para magkumpara. Pero sa usapang moralidad, mahalagang itanong, masama bang tumulong kung may kamera? O mas masama ang hindi tumulong pero malakas manghusga? Oo, influencer si Ivana. Natural lang na gawing content ang mga ginagawa niya.
Yun ang platform niya, yun ang trabaho niya. Pero ang mas mahalaga, ang tulong ay totoo. Sa dulo ng lahat, pwede nating pagdebatehan ang ethics, pwede nating i-criticize ang format, pwede nating i-questionin ang intensyon, pero hindi nating pwedeng baliwalain ang resulta. At ang resulta dito ay simple. May isang taong nakaahon sa lansangan, may isang buhay na nabago. Ikaw, ano ang opinyon mo dito? Comment mo sa baba.